Hi guys, so andito ako ngayon sa Elvinda Village. Tapos dun yung basketball court nila. Ito yung kapo ni Asisa, yung pusa ko na 1-year-old. 1-year-old and some months. Nagpakapon siya ngayon. Babae yun. So, nakita ko lang yun sa Facebook. Sa Facebook kasi maraming mga anunsyo doon ng mga lower cost kapon, neuter at saka spay, kaya mga both cats and dogs to. So meron din siyang by appointment. Nakita niyo yung mga link, i-search niyo lang kung saan yung lugar nila. Ito kasi yung schedule na nahabol ko sa San Pedro. Yun nga lang, taga-holiday homes ako. Malapit lang naman to. Tapos, pero bago yun, ang unang gagawin nyo, fill out kayo ng form. Tapos, after nun, fill out nyo ng form. Merong mga anunsyo doon na kung magbaba-blood test kayo, ganun. Sa akin naman kasi bata yun, tsaka healthy naman, tsaka may mga vaccines, deworm. So, hindi ko na ginawa yun. Magpipirma ka lang ng waiver. Tapos, merong reservation fee that cost 200 pesos. Kapag nag-walk-in ka lang, nalaman mo yung schedule, hindi ka pa sure, kasi 5 days yun bago eh. 300 naman ang babayaran sa walk-in. Ganon. So ngayon, hinihintay na lang natin kasi naoperahan na siya pero kailangan magising muna. Tapos pwede mo na siya ibiyahe pa uwi. Ganun lang. Ang neuter o kapon sa lalaking pusa ay 850. Sa ngayon to ay yung mga presyo. Sa babae naman ay 950 sa babaeng pusa ang spay. Tapos sa lalaki na aso ay 1.5 at 2.5 naman sa babaeng aso. Tapos, syempre kung buntes, may additional yun. I heard parang i-announce nila pag nandun sa inooperahan na. Kung buntes, additional 450. Sa pusa yun na, hindi ko alam yung sa aso. Ayun, tapos uuwi mo na, may mga, maayos sila dito, kila Doc Gab. Maayos ang kanilang sistema, mababait yung mga staff, halata mo, vocation kasi yan eh, diba? So, para sa mga hindi nakakaalam, ang spay kasi at neuter sa mismong vet nyo, naglalaro yan sa 4-5 pataas, tapos, diba? Hindi ko alam kung inclusive na yung mga CBC, mga kung ano man ang mga testing. Ayun, tapos effective na, nag-aanunsyo rin sila na after makapon yung aso't pusa nyo, syempre 1 week yung healing time nun. Pero hindi na sila mabubuntis talaga at makakabuntis. Ayun. Tapos yung mga post-surgery, kung may mga issues, sila mismo nagsasabi that you can contact them. Ganun. Maayos dito kila Doc Gab. Buti nga sa kanya ko na kasi yung aso ko, napakapon ko na rin yun. Pero sa vet yun, many years ago, yung chihuahua ko. Pero sa pusa, ngayon pa lang ako naka-experience. Ayun, bawal kasi i-videohan dun eh. Kaya dito ako sa labas habang nag-iintay. Di na ako umuwi. 2 p.m. yung start, tapos pinababalik ako ng 5. Pero syempre, gusto ko magbantay-bantay dyan. I-anesthesia sila. Tapos maayos, may sistema sila kung sino yung ilang tao yung hahawak ng pusa, yung mga staff nila. Tapos, yung mga tao naman na mag-shave ng hayop, yung gano'n. Basta nakita ko lahat na maayos sila. So yun, malaking tipid din talaga dito. No? So kung buntis na yung pusa at aso ninyo, pwede pa rin yun. May additional nga lang sa mga basic fees na nihingi nila. Kumbaga parang yung bayad sa veterinary, hindi na nga nila inaano yun. So, kasama na yon yung anesthesia, tsaka yung may ini-inject sila na para gamot. So, parang kung sa bahay, lalo't spay, betadine, mga ganun. Tapos, mas mabilis ang
paghihintay mo kung lalaki yung ikakapon. Unlike sa babae, syempre, ano yun, diba? May tinatanggal silang bahay bata ba o ano, ovary. Ayun, at maya makakauwi na rin kami. Actually, 4:58, maaaring nilagay na siya sa kanyang carrier. Pwede pala dito, carrier o cage. Tapos hanggang sa basta gising na, pwede mo na iuwi. Yun lang. So, pabalik ako doon ulit para i-check naman ulit yung pusa ko. So, may mga konti-konti akong napicturan. Pero kasi bawal, diba? So, hindi masyado. Yung mismong pusa ko lang nakuha ng kung zoom in ko. Papakita ko sa inyo. Okay, guys. Maganda sila. Tapos kung magbabayad kayo sa GCash nung reservation fee na 200. Tapos may email confirmation naman sila. Very maayos sila kasi matagal na nilang ginagawa yun. So, kailangan in advance magtingin-tingin na kayo sa Facebook mga anunsyo dyan para maano ninyo. Okay, guys. Bye-bye.